Yan eh. Pinaka sa tingin nila, pinakamadaling paraan kasi sasarahat lang yan sa kanila eh. Kung maalala niyo yung impeachment ni Erap, andito na ako yan sa Maynila eh. Ginagawa nila ngayon yung kung anong ginagawa nila nung kay Erap na akala nila madali lang mapatalsik. Kasi si Erap pinagkaisa niya ng mayayaman ngayon. Ngayon, ganun ulit ang ginagawa sa kanya eh. Ang isang hindi ko malimot-limutan, una-una talaga sinecure nila mga generals. Nung panahon ni Erap eh, binayaran mga generals. Kasi militar ang pinakamabigat na ng tao, ng mga negosyante. Kasi yan, pag bumaliktad yan, wala ka na. Yun ang una-una nila sinecure. Kaya yung nagpakita si Romualdez sa Malacanang kasama yung mga generals. Yan ang pattern ng panahon ni Iraq. Yan ang una nilang sinecure. Itong may mga armas, itong una natin siguraduhin na hindi ito bumaliktad sa atin. Kasi kung wala kang hawak na ganyang kalaking pwersa, madali kang tanggalin. Naging ano na sa akin si Iraq eh. May ano na tayo eh. Yung naging pruweba na ako nung nag-idsa-idsa ako sa mga nandun sa stage. Anong EDSA yan, sir? Uno? Sa dos. Oo. Nung kay Iraq. Nasa likod kami nila Lacson. Tsaka yung mga politiko na yan, personal interest lang naman ang hanap ng habol niya. Pag nagkagulo na, wala na yan. Kakanyang tago na yan. Hindi ka ba maalala mo sa panahon ni Pangulong Duterte? Ang unang inorgaan niya yung military at saka police. Sorry. Yun ang, basta ang para sa opinion ko lang, ang naging pattern nila ng kay Iraq, sinecure nila ang mga general. So yun ang ginagawa nila ngayon, sir? Yun ang ginawa. Tingnan mo yung kay Romualdez na nagpakita siya, nakaharap na yung from Navy to Army, Air Force. Yan ang ano eh. Yan ang pinangahawakan nila ngayon. Kahit anong gawin ni Bongbong pag nanakaw, hanggat ang militar nabubusog. Malabo yung mga kagaya natin mga ordinary tao, mag-ngaw-ngaw tayo ng mag-ngaw-ngaw. Malabo yan. Pero bakit kahapon siya nataranta sila? Dahil para sa akin, may ganong 18 Marines. Hindi naman yan maglalakas loob kung wala silang pinanghahawakang ebidensya. At kung pagbabasihan natin yung ano nila, yung mga testimonya nila, kasi mayroon silang personal knowledge eh. Hindi hearsay. Pero kahapon makita mo yung Ayala Bridge puno ng polis. Hindi, ang ano na yan eh, yung ano na nila, yung Strategy na nila. hindi sa strategy yan. Parang multo na may nakikita silang multo na kinakatakutan nila na may posibilidad na may militar na bumaliktad. Kagaya nung sa tatay niya, si Marcos. Oh, pinsanan niya si Ramos pero bakit Bumaliktad. hindi bumaliktad? Traitor siya. Ganun ang nung Salita doon. salita. Kasi kung bumaliktad, ang taong bumabaliktad, taong bayan ang Kakampi. hindi, bayan ang inuuna. Pero yung nangyari Pero nung nakaupo na siya bilang presidente, walang ginawa kundi ibenta yung si Mari, itong muwa ngayon, bininta niya yan. Ramos yun, Ramos tayo yun. Ramos time yan. Itong Port Bonifacio, na dapat sa gobyerno yan. Bininta niya, private na. Yung Petron, lahat ng Expo Pilipino. hindi, lahat ng government asset Nagbibenta. nagbibenta niya sa mga negosyante. So lumalabas ngayon na
dito sa Pilipinas talaga, hanggat naghahari yung mga mayayaman, Oligarch niya. oligarch na kinontra ni Duterte, tayong mahihirap. Kahit anong gawin sikap natin, hindi tayo asisi. Hanggat kinokontrol tayo ng mayayaman. Kaya yun ang, kung tanda mo nung panahon ni Duterte, pinagbayad yung mga hindi nagbabayad ng buwis. O, nung mawala siya sa pwesto, anong ginawa? Diba? Pinagkaisan siya, pinadala sa daig. So, nung pinadala sir si Tatay Digong sa Taig, ano po yung reaction nyo? Naramdaman niyo po doon? Siyempre galit. Unang-una, ayaw ng mayayaman at ayaw ng mga elitista dito. Kasi yun ang naghahari dito sa atin, mga elitista, mayayaman, mga oligarko. Ayaw talaga nila na magkaroon tayo ng, ng kasarinlan eh. Mas inaano nila yung personal interest nila kung paano kontrolin ng gobyerno. Kasi kung ang pakay nila talaga is ano natin, yung ikakaasiso ng Pilipinas. Matagal na tayong umangat eh. Naunahan pa tayo ng Vietnam. Thailand, samantalang wasak yan ng World War II. Vietnam War, isa yan sa pinaka-devastated na bansa na nawasak ng US. Pero ngayon, anong nangyayari? Nabaliktad ang sitwasyon eh. Tayo na nag-aangkat ng bigas sa Vietnam, samantalang nung mga panahon ng 80s, 90s, dito sila nag-aaral sa Los Baños, Laguna Sa Aries. kung paano mag-cultivate ng palay. Ngayon, tayo exporter. Importer tayo dati. Ngayon, exporter na tayo. Nabaliktad na yung sitwasyon. Bakit? Kasi nga yung mga, para sa akin lang ha, opinion ko to kasi sa tagal-tagal ko na rin dito sa Maynila. Bilang Pilipino. Bilang Pilipino, nakakasubaybay din ako ng Kagaya din ng Thailand. nangyayari. Thailand, Vietnam. Ang Laos, India. India. Inalama. Nalalamangan na tayo ng Laos. Lahat Isa sa sila pinakamahirap na bansa yun. Lahat sila dito nag-aaral na Dito nag-aaral lahat yan. agriculture. Agriculture. Oh. Kasi, kasi ang naging idea kasi na paano nagawa ng Pilipino ang rice terraces. Tayong mga Pilipino ang magaling pagdating sa tanim ng palay. Kasi gaya ng R64 na yan, R4, R50. Dito sa atin galing yung binhi na yan. Oo. Kasi nung Yung 30 days. 30 days, naalala niyo yung bigas na yan. Kasi Palay. nung estudyante ako nagtatanim ng unang palay sa probinsya. 30 days na may bunga na. May bunga na. At saka mapintog yung palay. Oo. Pero mas So, talo sila ng Marcos. Pagtanim may bunga na. Yun lang. Hindi. Pagkatanim pa lang, inaani na. Inaani na agad. Yun ang kaya lang sa parang disappointment kasi nung panahon ni Duterte dito, nung si Pinoy at from Gloria to Pinoy, kita pwede magtambay dito sa gabi. Ang dami nagbubugbuga dyan, nagbabatuhan dyan, ang dami snatcher dyan. Pero nung naupo si Duterte, dito ako nakatira sa pista na to. Pwede kami magtambay hanggat madaling araw. Visible ang pulis, walang mga adik na palakad-lakad dito. Walang nakaubad. Personal kong na-experience dito. Diba sa luminis nung panahon Tatay Digong? Yung boat sa Luminis, tumahimik. Nagkaroon ng disiplina ang tao. Saka dati, nung wala pa yan si Duterte, pag alas 8, sarado na kami. Nakalak na lahat ng gate. Karanasan namin yan, hindi ko alam sa ibang lugar. Pero nung ilang years na ako dito sa lugar na to, 2009 pa, ay Duterte ko lang naranasan yung katahimikan, kaayusan, saka kalinisan. Kasi dati kung maalala itong Talintong, grabe ang basura dyan. Dinaanan ni Duterte yan, nakamotor. Tinatanggal niya. Itong munisipyo, ilang taon na yung construct. Munisipyo lang. Madalo yun. Yung open canal niya.
Laging may ano yan, laging may... Disgrasya. Hindi, laging may hinuhukay, pero hindi matapos-tapos. Pero kay Duterte, ilang buwan lang. Tapos sinara. Kaya